Dito sa sinabi ni Kimi, flow ng water, parang sa sinabi ni Kimi, nagpapadala lang daw siya ngayon sa ungos ng hangin sa flow ng water. Not sure medyo hindi ako naniniwala doon. Okay? hindi ko alam. I wanna cry! Oh my God! So kasi mga kachika, kung si Kimi nagpapadala lang siya sa ungos ng hangin at flow ng water, hindi yan mag-grind. Hindi yan mag-work hard. Hindi niya gagawin yung best niya everyday. Hindi yan maglalagari sa karir niya. Okay? Kasi si Kimi mga kachika, bukod sa sumusunod siya sa flow ng water and direction ng wind, mga kachika, gumagawa rin siya ng way para hindi siya malihis ng landas. Kasi meron diyan sunod lang sa daloy ng tubig. Kaso dinaloy sa masamang landas, di tigok. Si Kimi mga chika hindi. She's making sure na kahit inaanod lang siya, 'di ba, ng alon, ng tubig, ng flow ng tubig, sumasagwan pa rin siya. Hindi ako dito. Wait lang, dito naman ako. Hindi ako mapupunta sa kamalasan. Hindi ako papatalo sa mga bashers. May mga sinasabi na namang masama yung mga tao, hindi ko susundin yun, hindi ko gagawin yun. Basically mga chika, hindi lang nakaupo si Kimi everyday. Hindi niya hinahayaan mga kachika na kahit na sumusunod lang siya sa flow ng tubig or ungos ng hangin, minimake sure niya pa rin o ginagaranti niya pa rin sa sarili niya na nasa tamang landas siya pumupunta. Kasi grabe sa dinami-dami ng mga artista, ABS-CBN, isipin nyo si Kimi yung pumalit kay Coco, silang dalawa ni Paolo. Imagine, magagawa ba ng dalawang tao yan, ni Kimi tsaka ni Paolo, magagawa ba ng isang love team yan kung sila yung mga walang ginagawa sa buhay? Hindi. Chika. Sobrang swerte naman nun. Di ba? Pumalit sa Batang Quiapo time slot tapos nakaupo ka lang araw-araw. Hindi. Di ba? Yan nga sinasabi ko, that's the fruit of their labor. Di ba? So I think, Ayan na, umiyak si Kimi mga chika. O, tingnan nyo, lumuluha siya rito. And naiiyak din ako dyan. napaka-uwi. Hindi, lang. Grabe, hindi ako sanay si Kimi umiiyak. Hindi ko alam talaga. May mga bagay na Lumuluha siya. nangyayari na hindi mo in-expect. Pero ako grateful lang talaga ako. Nakakaawa, no? I mean, hindi naman naawa na pity. Diba? Nakakaawa na yung feelings when we're seeing her cry and hindi niya matanggap, diba, yung sobra-sobrang blessings na dumarating sa kanya. And ngayon, hindi na ako nag-expect ng anything. And hindi ko alam. Pero yun, grateful lang. Grateful. Siyempre, Umiiyak siya mga chika. Grateful yun daw. nga, naka-experience tayo kahit kung hanggang kailan man tayo sa pwesto na yan. Right. So, Kasi ako, syempre, Kim, nasusubaybayan kita it is. through everything. Yes. And- Open book naman talaga yung buhay Correct. ko. Kaya ako lang nasabi na it's a good karma sa'yo. So mga chika, tinan nyo si MJ Felipe kung gaano siya ka-supportive kay Kimi. So during this period in time sa buhay ni Kimi, tingnan nyo mga chika, puro compliments lang yung ibinabato niya kay Kimi, di ba? You know, parang you deserve this. Do you still remember the time that you were in the first time slot? Sana maulit muli. Ah, First teleserye ko yun. diba? After 20 years. Wow! Ngayon, ito yung sinabi ng isa nating kachika. So, 20 years ago, sana maulit muli. Tapos, after nun, hindi na naulit muli. Ngayon lang naulit muli. Ayan. So, after nung 20 years na nakalipas, after nung first time na nakaupo siya sa prime time slot, mga kachika, ngayon lang ulit na-experience ni Kimi yun. So, ganun kahirap, di ba? Sabi kanina ng isa nating viewers, after daw nung sana maulit muli, si Coco Martin na yung umupo doon. And then, ngayon lang ulit napalitan si Coco Martin. Di ba? Yes. Tapos, Pero grateful ako kasi hindi naman ako pinapabayaan ng ABS. Talagang meron talaga silang nakalaan para sa akin. Oo. And yun lang, surprisingly,
out of the blue just yesterday na, yun, ikaw ha? Ha? Kami dyan? Talaga? Wow, it's such an honor. Para ganun. Pero Ayan mga kachika, yung meron siyang video, di ba? Yung noong una hindi natin alam kung bakit. Nasa dressing room yata siya noon. Tapos doon niya sinabi sa kanya yung good news. Tapos ewan ko, parang naging emotional siya doon and he keeps on wiping her tears na makikita niya mga chika, purong tears of joy talaga yun. Di ba? yun, thank you so much. Nagustuhan ba kayo ni Paolo? Yeah. Ayan, ito maganda to mga chika. Nakakatawa itong part na to. Kinamusta sa kanya si Paolo Abilino and Kimi shared na nagkausap nga sila. Okay? Pagkatapos malaman ni Kimi. Okay? Yung bago nilang time slot. Diba? Nasa 8 o'clock na nga sila. So, tinawagan niya si Paolo. Okay? At ito nga yung napag-usapan nila. Yes, Anong tinext sabi? ko siya. Sabi ko, alam mo na ba yung balita? Correction, tinext niya pala. Okay, hindi pala tinawagan, tinext niya. Oo, kanina pa. Ayan. Text ko siya. Sabi ko, alam mo na ba yung balita? Oo, kanina pa. Napaka-nonchalant naman ang sagot. Nonchalant lang siya. Okay. Parang sabi niya, oh my gosh, na alibay. Sabi niya, oo, nasabi na sa akin. Congrats, sabi niya lang. Congrats. Pero in all fairness, walang any forms of pagyayabang si Paolo. Walang bragging, walang anything. Just, pure congratulations, pure gratifications, di ba? Doon sa natanggap nilang blessing. Wala siya masyado mga emoji, wala. Ako lang yung OA. OA Yung naman talaga ako. pagkakasabi mo, very Paolo talaga. no? Yes, oo, kanina pa. Ay kasi Oo. nag-showtime ako noon nung binalita nila. Kaya yun, Your fans rejoice. Yun, andun si Kimi sa dressing room ng Showtime, yung umiiyak siya, di ba? Grabe. yes, super. Kaya kahit sana napanood na nila ito sa Prime Video, sana panoorin nila yung full version kasi napakarami pa talaga naming hindi pa pinakita sa Prime dahil 14 episodes lang yon. So, 14 episodes yung sa Prime. Maraming mga kinat. Actually, yung dalawa napanood ko na mga chika, Monday and Tuesday episode napanood ko na. Yung Wednesday hindi pa. Pero ang daming ang mga eksena doon na kinat na ako rin mismo nagulat. Sabi ko, paano nila naisingit to pero hindi nagbago yung story. Mas detalyado. Di ba? Yung The Alibay ngayon. Ito naman, TV version, buong katotohanan na talaga. Yung mga hinahanap nilang eksena, dito nila mapapanood. Baka yung si Vincent buhay dito sa TV natin mapapanood. Di ba? Baka mamaya mga chika, yung buhay si Vincent, dito lang yun sa TV. Baka no? Grabe. So happy for you. Welcome Thank back you. to the first slot. I know! After 20 years. Please, panoorin nyo, please. Oh, so paano ka mag-celebrate ng advance birthday mo? Wala pa, March April. pa lang. Okay. Wala pa. So, ano pa lang tayo? I-celebrate muna natin ang ating The Alibay. Nasa prime time na. Alright. Thanks, Kimi. Picture Thank lang. you. And mga chika, aside dyan, meron din video actually si Kimi na ini-invite niya yung mga fans. Di ba? Actually parang ang kaiiyak niya pa lang dito sa invitation niya sa mga pangachike. Yung mata niya namamaga pa. Hindi pa may dilat ng maayos yung mata. So namamaga yung mata niya dyan. Kimi's inviting everyone. Siguro in behalf of Paolo na rin, ini-invite nila yung mga fans, yung mga non-fans, pati yung mga bashers. Kasama na ini-invite dyan na panoorin yung The Alibay sa Free TV. Yeah, so ayan. Prime Time, 5 tulog. This is it! Kim Pao is back on Prime Time. 5 tulog na lang at makakasama niyo na ulit kami ni Paolo Abilino gabi-gabi. Kasama namin dito ang killer cast na sina John Arcilla, Shasha Padilla, Samuel B., Sophia Andres, Rafael Giselle, Robbie Jaworski, Angelina Cruz at marami pang iba. Bawal natin ipahampang sa isa. Kahit anong mangyari. Magbabayad yung totoong gumawa ng krimen na to. Handog sa inyo Yung mata dito ni Kimi namamaga eh. O, tingnan nyo.
Hindi niya maidilat na ayos. Naging super chinita. Siguro after nung interview, tsaka siya nag-invite, di ba, napaiyak siya nung interview, kaya ganyan yung mata niya. Mukhang sobrang saya ngayon ni Kim Chu dahil sa mga magagandang nangyayari sa kanyang career at personal life nitong 2026. Ilan sa mga dahilan kung bakit masaya siya. Magandang takbo ng career. Patuloy siyang active bilang host ng It's Showtime at may mga bagong proyekto sa TV at online platforms. Isa siya sa pinaka-in-demand na artista sa Pilipinas. Tagumpay ng movie nila ni Paolo Avellino, ang pelikula nilang My Love Will Make You Disappear ay kumita ng humikit kumulang 173 million pesos worldwide, kaya malaking achievement ito para sa kanilang tambalan. Positive mindset sa 2026, sinabi rin ni Kim na gusto niyang salubungin ang taon na may happiness, hope, peace, love, abundance, and prosperity. Kaya makikita sa mga posts at interviews na masaya at optimistic siya sa buhay ngayon. Soft girl era niya. May mga balita rin na gusto niyang maging mas relaxed at positive ngayong 2026, tinawag pa niya itong soft girl era. Sa madaling sabi, masaya si Kim Chu dahil tuloy-tuloy ang projects, successful ang mga ginawa niyang pelikula at shows, at mas positive ang outlook niya sa buhay ngayon. Kung ang balita ay tungkol sa pagiging sobrang saya ni Kim Chu dahil sa bagong tagumpay o magandang pangyayari sa buhay niya, maganda at inspiring na balita ito. Narito ang masasabi ko. Resulta ito ng sipag at tiyaga. Matagal nang nagtatrabaho sa showbiz si Kim Chu mula pa nang nanalo siya sa Pinoy Big Brother Teen Edition. Ang mga achievements niya ngayon ay bunga ng maraming taon ng effort. Nakaka-inspire sa fans. Kapag nakikita ng fans na masaya at successful ang idol nila, nagiging inspirasyon ito na maging positive din sa sariling buhay. Patunay na may magandang nangyayari sa career niya. Kapag artista ay masaya dahil sa balita, madalas ibig sabihin nito ay may bagong proyekto, tagumpay sa pelikula o show, o magandang milestone sa personal life. Magandang vibe sa showbiz. Sa industriya na puno ng pressure at intriga, magandang makita na may artista na genuinely masaya at grateful sa blessings na natatanggap. Sa kabuuan, ang ganitong balita ay positive news. Nagpapakita na patuloy na umaangat ang career ni Kim Chu at masaya siya sa mga nangyayari sa buhay niya. Ang balita tungkol sa sobrang saya ni Kim Chu sa bagong pangyayari sa kanyang buhay ay isang magandang halimbawa kung paano nagbubunga ang sipag, tiyaga at positibong pananaw ng isang tao. Bilang isa sa mga kilalang artista sa Pilipinas, matagal nang sinusubaybayan ng publiko ang kanyang journey, mula sa pagiging simpleng contestant sa Pinoy Big Brother Teen Edition hanggang sa pagiging isa sa pinakamasaksuccessful na artista sa industriya. Kung babalikan ang kanyang simula, unang nakilala si Kim nang nanalo siya sa Pinoy Big Brother Teen Edition. Mula noon, tuloy-tuloy na ang kanyang pag-angat sa showbiz. Hindi naging madali ang kanyang dinaanan dahil maraming pagsubok, intriga at pressure na kasama sa pagiging public figure. Kaya kapag may balita na masaya siya o may bagong tagumpay, parang nakikita ng mga fans na lahat ng pinaghirapan niya ay nagbubunga. Isa rin sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang natutuwa para kay Kim ay dahil kilala siya bilang positibo at hardworking na artista. Sa mga interviews at public appearances, madalas niyang ipinapakita ang pagiging grateful sa mga blessings na natatanggap. Kaya kapag lumalabas ang balita na masaya siya sa isang bagong achievement, maaaring proyekto, pelikula o personal milestone, nagiging inspirasyon ito sa mga taong sumusubaybay sa kanya. Bukod dito, ang ganitong balita ay nagbibigay din ng good vibes sa entertainment industry. Kasi sa showbiz, madalas mas napapansin ng mga kontrobersya kaysa sa mga tagumpay. Kaya kapag may artista na nagsiselebrate ng magandang balita, nagiging refreshing ito para sa publiko. Ipinapakita nito na sa kabila ng pressure at intriga sa industriya, may mga artista pa rin na nakakahanap ng tunay na saya sa ginagawa nila. Para sa mga fans ni Kim Chu, ang kanyang tagumpay ay parang tagumpay na rin nila. Maraming supporters ang matagal nang sumusubaybay sa kanya at nakikita nila ang bawat hakbang ng kanyang career, kaya natural lang na makaramdam sila ng tuwa kapag may magandang nangyayari sa buhay ng kanilang idol. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang simpleng kwento ng isang artista na masaya.
Ito rin ay tungkol sa patuloy na pag-angat ng kanyang career, sa suporta ng kanyang fans, at sa inspirasyon na nabibigay niya sa maraming tao. Siya ay hindi lang trending dahil sa isang balita, kundi dahil sa kombinasyon ng kanyang talento, personality, loyal fans, at tuloy-tuloy na projects. Kaya kapag may magandang nangyayari sa kanyang buhay, natural lang na maging masaya rin ang kanyang mga supporters. May ilang pang bagay na maaring maidagdag o mapansin sa balita tungkol sa kasiyahan ni Kim Chiu. Hindi lang ito simpleng good news, may mas malalim pa itong kahulugan para sa kanyang career at sa mga taong sumusubaybay sa kanya. Ito rin ay tungkol sa patuloy na pag-angat ng kanyang career, sa suporta ng kanyang fans at sa inspirasyon na nabibigay niya sa maraming tao. Patuloy na paglago ng kanyang career. Sa loob ng maraming taon sa showbiz, napatunayan ni Kim na kaya niyang mag-adjust sa iba't ibang roles mula sa drama, romantic comedy, hosting, hanggang sa pagiging social media personality. Ang magandang balita tungkol sa kanya ngayon ay maaring tanda na mas lalong malalawak ang mga oportunidad para sa kanya sa industriya. Malakas na suporta ng kanyang fans. Isa sa mga dahilan kung bakit mabilis kumalat ang mga balita tungkol kay Kim ay dahil sa kanyang dedicated fan base. Kapag may magandang nangyayari sa kanya, agad itong ipinagdiriwang ng kanyang supporters sa social media. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang koneksyon niya sa kanyang mga followers. Positive image sa publiko. Kilala si Kim bilang isang artista na masayahin, approachable at hardworking. Kaya kapag may magandang balita tungkol sa kanya, kadalasan ay maganda rin ang reaksyon ng publiko. Nakakatulong ito para mas lalo pang tumibay ang kanyang reputasyon sa entertainment industry. Inspirasyon sa mga kabataan. Dahil nagsimula siya bilang ordinaryong contestant sa reality show na Pinoy Big Brother Teen Edition, maraming kabataan ang nakaka-relate sa kanyang storya. Ang bawat tagumpay niya ay nagpapaalala na posibleng maabot ang mga pangarap pamamagitan ng sipag at determinasyon. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa kasiyahan ni Kim Chiu. Ito rin ay tungkol sa patuloy na pag-angat ng kanyang career, sa suporta ng kanyang fans, at sa inspirasyon na nabibigay niya sa maraming tao. Active siya sa telebisyon at online. Hindi lamang sa TV nakikita si Kim. Bukod sa pagiging host sa It's Showtime, aktibo rin siya sa social media kung saan nakakapag-share siya ng updates tungkol sa kanyang buhay, projects at personal moments. Dahil dito, mas nagiging malapit siya sa kanyang mga followers. Malakas ang tambalan niya sa ibang artista. Isa rin sa dahilan kung bakit lagi siyang pinag-uusapan ay ang kanyang mga on-screen partnerships. Halimbawa, ang tambalan nila ni Paolo Avellino ay naging usap-usap ng fans dahil sa kanilang chemistry sa mga proyekto. Kapag may bagong balita tungkol sa kanila, mabilis itong nagtitrend sa social media. Positive personality. Kilala si Kim bilang isang masayahin at optimistic na tao. Kahit dumaan siya sa ilang personal na pagsubok, ipinapakita niya sa publiko na kaya niyang manatiling positibo. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang nai-inspire sa kanya. Patuloy na pag-evolve bilang artista. Hindi siya nananatili sa isang uri ng role lamang. Sinusubukan niya ang iba't ibang proyekto, drama, comedy, hosting at endorsements. Dahil dito, patuloy siyang relevant sa entertainment industry. Sa kabuuan, trending si Kim Chiu hindi lang dahil sa isang balita, kundi dahil sa kombinasyon ng kanyang talento, personality, loyal fans at tuloy-tuloy na projects. Kaya kapag may magandang nangyayari sa kanyang buhay, natural lang na maging masaya rin ng kanyang mga supporters.